Nakaupo ako ngayon sa harap ng malaking salamin. Ewan ko ba kay Tyrone kung bakit. It had been a week since that incident. Hindi ako pinalabas man lang ni Tyrone at lagi pa kami nagkakaroon ng mga exercise. Tinanong ko siya and he just said that it is needed. Sir, ano hong gagawin natin sa buhok ni ma'am? Tanong ng bakla kay Tyrone. Natatawa ako sa disguise niya. He wore a blonde long hair wig at saka nerd glasses. May mga freckles pa talaga siyang nalalaman. Kaya hindi mo talaga makikilala na siya si Tyrone Romero. Cut it short, then lagyan mo ng blue highlight sa baba. And also, I want it straight. It's also give her the ultra package. From here to foot, sad nito. Medyo kulit kasi ang buhok ko. Ika nga nila, it's a long and wavy. Blue talaga? I asked. He just nodded. Dito ka lang, may bibili lang ako. Paalam niya bago lumabas sa salon. Asawa niyo po ma'am? Ang gwapo naman po. Kinikilig na sad nung isang bakla. Natawa na rin lang ako. Matapos ang buhok ko ay ang kilay kong pinagdiskitahan niya. Then and legs ko naman, napasigaw ako ng mag-waxing sila. Pedicure at manicure, massage at marami pang iba. Higit 5 oras yata ang sinayang ko dito. Ma'am, harap na po kayo, sad ng bakla. Pagharap ko, hindi ko makilalang babaeng nasa salamin. Literal, now my hair was short and it had a blue highlights at the end. Marami pang nagiba. I look fiercer. Hey, are you done? Napalingon naman ako kay Tyrone na kapapasok din lang. The moment he saw me, he quickly smiled. I knew you won't let me down, he said. Nakita ko na may bitbit siyang mga gamit galing pen shop hanggang Gucci, Louis Vuitton at iba pang brand. Mabilis ko siyang nilapitan na tiningnan ang pinamili niya. What's that? Tanong ko. He just smiled and pulled me in a room, dala-dala yung paper bag. Payback, he simply said. Tinulak niya ako papasok sa isang room kasama 3 paper bag. Magbihis ka. Rinig ko sigaw niya sa labas. Unti-unti kong binuksan ang paper bag and I gasped on what I saw. It was a white tube paired with the overflowing long pencil skirt. May slit ito sa gilid that would be the reason on exposing her legs. Magkaparehang disenyo nito. Binuksan kong isa pang paper bag at lumantad naman sa akin isang puti na 6-inch heel. Binuksan ko rin ang huling paper bag and inside were different kinds of accessories. Tyrone, ano to? Sigaw ko. Basta, suotin mo na lang. Sigaw niya pabalik. Sinuot ko naman lahat na nandoon and the outcome shocked me. Kaya pala 1 linggo kaming nagpapayat. It fitted me perfectly. Pinares ito sa isang gold necklace na may nakalagay na T. It was just a tin but it looked elegant. May sing-sing din ako. Unlike the one he gave me, it was also gold. May naka-engrave na Tyrone sa akin. The one that was engraver filled with small pieces of diamond. May earrings din ako. Seemed like the necklace it had a T mark too. Lumabas ako and I saw Tyrone back to his old self. Bakit tinanggal mong disguise mo? Baka magkagulo. Sad ko. He just shrugged and held my waist. Magkakagulo talaga. Sad niya. Lumabas siya sa kwarto and the moment he stepped his foot outside ay nakarinig siya ng tili. Oh my gosh! Si Tyrone! Sigaw ng baklang umayos sa kanya. At saka, Ma'am? Naguguluhan itong Saad. Nagpalipat-lipat pang tingin nito sa kanya at kay Tyrone, saka maya may bigla nitong tinakpan ang bibig nito. Ikaw ang fiancé ni Tyrone? Tili ulit nito. Tumawa na lang siya pati na rin si Tyrone, saka nagbayad sila at lumabas. Maraming nagpapa-autograph kay Tyrone at pati na rin sa akin. Nagtaka pa ako bakit kasali ako. Sabi nila future Mrs. daw. Napailing na lang ako sa kalokohan na iniisip nila. Paglabas ay agad kong kinurot si Tyrone. Napahiyaw naman ito sa sakit. Ano bang nasa isip mo? Tanong ko. Again he just smiled. Secret, malalaman mo rin mamaya. Sad niya. Umalis na kami doon at pumunta sa isang hall. Takantininan ko naman siya. Anong gagawin natin dito? Tanong ko. Party. Sad niya. Sabay kaming bumaba na makapasok kami agad kung nakita ang mga pamilyar na muka ng mga artista. Masama ko naman tiningnan si Tyrone. This is a celebrity gathering. Sad ko. He laughed. Don't worry. Mamayang gabi magiging instant celebrity ka. Natatawa nitong Saad. The lights were slowly turned off at tinutok ang spotlight sa harap. We sat down on the table na designated para kay Tyrone. Good evening, ladies and gentlemen.
Today, we are gathered here to celebrate our first and annual celebrity night. I see that our gentlemen have brought their beautiful ladies with them, and same to our breathtaking ladies who had brought their Prince Charming with them. Now let me call our special guest of the night, Mr. Buentarde. Then nagsipalakpakan lahat, lumakad papunta sa stage ang isang may edad na lalaki. He smiled at the MC and he went in front. Good evening, ladies and gentlemen. Again, you know, it's not really my first time attending but it feels like it because of these new faces I see. Well, I have really nothing to say. So may I give this time and opportunity to my best friend's grandson? Also an outstanding man in the industry. Please welcome, Mr. Tyrone Romero. Tumayo naman si Tyrone and all clap. Pati ako. Sa gilid ko ay saw Ate Tamara who was waving at me so I wave back. Bumalik naman ang tingin ko kay Tyrone na ngayon ay umaakyat na sa stage. Good evening to all of you. Well, it has been a great honor to be here with you. So all I can say is that welcome to our first annual celebrity night. Nagsipalakpakan naman lahat. Biglang may lumapit na reporter sa harap ni Tyrone. He somewhat looked familiar. What can you say about the issue that has been spreading about you and the girl in the park? Tanong nito. Tumawa lang si Tyrone at tumingin sa akin ng diretso. May mga na-curious sa girl na pinropose ko sa park kaya dinala ko siya dito. Actually, akala nyo lahat single ako pero hindi. I am a married and committed man. At ang proposal ay ang pangalawang proposal ko dahil gusto kong maranasan niyang mga kasal na pinapangarap niya. And without a further ado, let me welcome Mrs. Romero. Sabay tutok ang spotlight sa akin. I heard gasp. Nailang akong tumayo and wave my hand. I heard him laugh. Come here, honey. Tininan ko siya ng masama saka pumunta sa stage. Pero habang padaan ako, I saw a very familiar face. Brandon. He had that unrecognized facial expression. Nakalimutan ko na artista rin pala siya. Nang makarating ako sa stage ay binigay sa akin ni Tyrone ng microphone. Anong gagawin ko? He just said be yourself. Tumikim muna ako. Hi guys, I actually have nothing to say. Eto naman kasi si Tyrone kung anong iniisip. I'm Jenica. I was scattered of what with Tyrone did. He kissed me. I heard laughs at may tumili and of course, flashes of camera. But one thing that caught my attention is a loud thud sound. Nang tumay si Tyrone, he looked at the table na natumba. Brandon's, he's burning. Natatawa nitong saan. Parang wala namang nakapansin. The staff helped with the table. At hindi ko na makita si Brandon. Bumaba na kami. Maraming lumapit sa amin para kamustahin kami. Mostly teen celebs. Yung ibang matatanda naman is binigyan kami ng tips for a happy marriage. Gusto kong tumawa na malakas. Who thought being a celebrity was this fun? Mag-aalas just na pero hindi pa rin tapos ang party. May mga extra activities pa kasi sila. Natawa pa ako ng pasayawin nila kami. It was tuned to Bruno Mars and Cardi B's Please Me. Hataw ng hataw si Tyrone. He even sexy danced in front of me. Even Ate Tamara who was there couldn't stop his brother. Tawa na natawa si ate. Hey, napagod ka ba? He asked. Tumango naman ako. After all the dancing and activities we all done, who wouldn't be? Kumuha siya ng isang chocolate lollipop and he dipped it in the chocolate fountain. Then he gave it to me. I laughed and accepted it. Matapos yun ay nagpaalam kami na aalis na. Some even had pictures taken with us. Napatawa naman ako. Nakita ko pa yung Korean celebrity crush ko na si Stain Evans. Sumakay na kami sa sakyan niya at umalis na. This was the longest and the most fun I ever had. Brandon's POV. Aren't you enjoying here? We fled the party just to go club, hoping din na hindi ka naman mahanap ng chicks. Ang boring naman. I look up to Jake who's been drinking up while sitting next to girl. Wala akong gana. I told him, then I drank the beer he placed on my side. Wala ka ba talagang gana o sadyang salos na salos ka talaga? Tininan ko naman siya ng masama. Why would I be jealous? A slut and a traitor. There's nothing new about that. I poured another drink. Magsinungaling ka na sa lahat, wag lang sa akin. I'd known you since diapers, Brandon. Jake said seriously. Pinailis niya muna yung babae niya. Then he sat beside me. Nasa round couch kasi kami. I know your deepest and darkest secret, Brandon.
But may I ask, paano kung hindi pala si Janica ang babae ng anak ng sumira sa pamilya niyo? What would you do? Can you take the consequences? He asked seriously. That slut ruined my family. Alam ko nag-iisang anak siya ni Fernan and his wife. Ruined my family. Kung hindi dahil sa kanyang asawa, hindi kami iniwan ng aking ama. Habang umaagos ang dugo ng asawa ni Fernan sa kanya, parte siya ng galit ko. Sad ko, I let them investigate the case. Hindi ana, I cut Jake off. Kung ano-ano na kasing sinasabi. Shut up, you're just drunk. Putol ko sa sinabi niya. He just sighed and rested at the couch. Eka nga nila, nasa huling pagsisisi, sabi niya. Tapos pumunta na siya sa banyo. Tumingin ako sa stage at may nakita akong mag-asawa. Hinalikan ng lalaki ang babae at naramdaman niya nakakuyo mga kamay niya. Naalala niyang pangyayari kanina. That bastard. At meron pa siyang lakas ng loob na sabihin sa lahat na asawa niyang asawa ko. And him kissing his wife. Pre, yung baso nabibiyak na. Napatingin naman ako sa hawak kong baso. And indeed it had started cracking. Tinapon ko na lang sa sahig. Are you sure na okay ka lang? Jake asked me. Ang kulit, ibang-iba sa kakambal niya. Jake Gibson, also an actor. Lalaking Espanyol, pero Filipino naman. Nag-migrate kasi ang pamilya niya sa Spain. May kakambal siya. Also an outstanding man in the industry. Jerome Gibson. I'm fine, just be quiet. Sad ko. Parang wala itong narinig at dumakdak na naman. You know man, your wife has a crush on my twin. And alam ko patay na patay ang asawa mo sa kanya. She's a slut. I clenched my fist. And you know pare, my brother thinks that Janica is a very wonderful woman. Still a slut. Mas lalo kong hinigpitan ng pagkakakuyom. And if hindi lang siya naunahan ni Tyrone na ipakilala bilang asawa, may plano sanang ligawan ni Kambal ang asawa mo. What the heck? I blurted out. Nahampas ko pa ang mesa. Uy, selos siya. Ay, in love ka na talaga sa asawa mo. Asar ni Jake. Napailing na lang ako sa katumingin sa stage kung saan nagpe-perform ang isang banda. Can you just shut up and relax? Nainis na sad ko. At himala ata he did. Everybody's laughing in my mind. Rumors are spreading about this other guy. Do you do what you did when did with me? Does she love you the way I can? Did you forget all the plans that you made with me? Cause baby, I didn't. Same like her mother, she's a slut. Di ba siya nakontento sa akin? What's with Tyrone? Lahat na lang ata ng gusto ko napupunta sa kanya. I'm more handsome than him. I'm more richer and famous than him. Bakit ba lahat na lang? Pati ba naman yung malandi kong asawa? Tsatsagain niya pa. You know bud, it's not about fame or money. It's about the time and care you're giving her. And most importantly is the love. No one could ever take your woman if you're money enough to keep her. Hindi kasi lahat ng alam mo yun ah. Try to look at others' perspective. Nababasa ba nitong isip ko? And also, don't call me bad. Bakit kasi naalala mo si Janica ha? Nangahamon niya. I just kept quiet. Lasing to. Ayaw ko na ng gulo. Teka nga, sila Tyrone ba yan? Saan dito sabay turo sa may pinto? Napalingon naman ako. Then I hear them laugh his lungs out. And that point I knew what he wanted to do. Are you making fun of me, Gibson? Galit na tanong ko. He raised both of his hands as a sign of surrender. Hey, I surrender. Ang pikon mo naman. Nag-aalburtong saad nito. He's really drunk. Nag-iwan na lang ako ng pera sa lamesa sa hinila patayo si Jake. Pasuri-suri pa itong maglakad. Sa sobrang kalasingan ay kung sino-sino na lang tinatawag na Tyrone. Pinahatid ko na siya sa driver ko. Madalas ako sa bar na ito kaya may sasakyan akong naiiwan ko dito. Yun ang sinasakyan ko pa uwi. That time I reached home, I felt empty. Again. Shit, this feeling. Automatic na bumukas ang gate kaya pumasok na ako at pinarada ang sasakyan sa garahe. Sinalubong ako ni Manang na may bitbit na tubig at gamot. Sanay na siya na kada uwi ko ay lasing ako. Magandang gabi, senyorito. Tumango naman ako sa kamabilis na ininom ng gamot. Umakyat na ako sa kwarto sa kadumiretso sa kama. Hindi na ako nagabalang maghubad. My body was exhausted. Here comes another shit day without that slut. Jenica's POV. Babae, bilisan mo dyan. Mauhuli ka na. Mas nauna pa si Almond at Casio sa'yo. Natatawang sad ni Tyrone. Nasa labas kami ng mansyon at nag-jog kasama mga aso niya. Ang weird lang kasi kung bakit ganun ang pangalan ng mga aso niya.
I had a dog once but unlike him, I didn't name it with a weird name. His name was Brandon. Naka-jersey shorts lang si Tyrone at wala itong pantaas habang ako naman yung naka-sports bra, saka leggings. Habang yung mga aso niya ay may mga vest na may tatak na Nike. Mabilis ko silang hinabol at nang mahabol sila agad kong hinawakan ng balikat ni Tyrone na dali-dali ring tinanggal dahil sa basa ito. Ew! Drama ko. Inirapan niya lang ako sa kapinahid sa akin yung bimpo na pinahid niya sa pawis niya. Napasigaw naman ako. Ang basa ng bimpo. Akmang sisipain ko na siya nang pabiro na makaaninag ako ng flash sa unahan. Sabay kaming lumingon ni Tyrone sa isa't isa. Run! Sabay kaming tumakbo pabalik sa mansyon. Sumunod sa amin sina Almond at Cashew. Kung gaano kami kabilis, ganun din ang mga paparazzi. Nang makapasok kami agad namin sinarado ang gate. Napahilig kami doon at napatawa. Yan kasi Jenny ka nagfi-feeling artista ka. Bakit ka ba tumakbo? Artista ka ba? Nangaasar na saad nito. Sinipa ko naman siya at napadaing siya pati na rin sina Almond at Cashew na patahol. Ramdam rin ata nilang sakit. Bagay lang yun sa kanya. Don't be so hard, babe. Kahit na may lipit na ito sa sakit ay nagawa pa rin lumandi. Nauna ko naglakad papasok. Sinalubong ako ni Ate Tamara na nakasuot ng stewardess na uniform. Hindi lang siya actress at model. Isa ring stewardess si ate. One time I asked her kung bakit pa siya nag-stewardess kung sikat na siya. Then she told me, even though you had accomplished great fame and success, mas mahirap pa rin sa pakiramdam mo na kapag nagagawa mong sigaw ng puso mo. And as for me, that's being stewardess. Hanga ako sa kanya at dahil doon ay nagdesisyon ako to take back my degree as a doctor. Mag-aaral ulit ako ng BS Biology. Sabay kaming pumasok doon ni Tyrone. Akala pa nga nila kapatid ko. Pero hindi ko may tatanggi ang katotohanan na pareho tayo ng kulay ng mata. Medyo saradong para lang yun sa social media dahil gusto na may-ari ng paaralan na isulong ang mas magandang edukasyon nang walang kaguluhan ng social media. Pero okay lang naman sa kanila if you push it through. Hoy, ano naman yung pinagagawa mo? Daydreaming again? Yan kasi feeling artista. Susuntukin ko na sana si Tyrone kung hindi lang ako kinalabit ni Cashew. Tiningnan ko ito at may dala na itong bola. He wants to play. Kinuha ko yung bola, tiningnan si Tyrone and then a bright idea crossed my mind. Pumasok ako sa bahay at dumiretso sa stock room. Hinanap ko yung shoes glue na nardoon. Nilagyan kong bola at lumabas ulit. Nakita ko si Tyrone na nakatayo malapit sa swimming pool. Malakas akong tinapan ng bola papunta sa kanya. Fetch! Sabay ng paglipad ng bola pagtakbo rin ni Cashew. Dumikit kagad sa pata ni Tyrone at mabilis naman yung napata ni Tyrone at mabilis naman siyang dinamban ni Cashew. Napasigaw ito bago nahulog sa pool. Jenica! Nanggagalaiting sigaw ni Tyrone. Napatawa naman ako. Basang-basa na ito dala ng pagkahulog nito sa pool. Sorry! Saad ko sabay takbo pataas. Mas binilisan kong takbo ko nang makarinig ako ng yabag ng paa. Mabilis ito talam kung si Tyrone yon. Nang makapasok ko sa kwarto ay agad kong sinarado ang pinto't nilak. Dumiretso na ako sa banyo't naligo. Matapos maligo'y nagbihis lang ako ng simpleng black pedal na pinari sa puti na t-shirt at tinayaan ko lang na malaglag yung buhok ko. Nang lumabas ako'y nabigla ko nang may pumingot ng ilong ko kaya napatili ako. Nakita ko si Tyrone na may hawak na clothespin at nakaklip sa ilong ko. Tiningnan ko siya ng masama saka tinanggal yung clothespin. Tinanggal ko sa kanya yung saka bumaba. Nang makababa kami nakita ko na naghahanda si Manang kaya tinulungan ko siya. Senyorito, kumain na ho kayo ni senyorita. Ayan ni Manang. Tumawa lang ako sa kaniyakap si Manang sa likod. Jenny ka na lang ho. Sabi ko diba na sa pangalan ko na lang niyo po ako tawagin. Nakangiting saad ko. Huwag ka maniwala dyan Manang. Gusto lang talaga niya magpaluto ng leche flan. Natawa naman si Manang at tinapunan ko naman na masamang tingin si Tyrone. Oh shit na makaluto ako. Mga bata talagang ire. Pumunta na si Manang sa kusina. Sabay naman kaming umupo ni Tyrone. Habang kumakain kami, panin naman ang tapon sa akin ni Tyrone ng malilit na butil ng kanin. At dahil palaban ako'y pati rin ako. Nabutan naman kami sa ganung ayos ni tita. Oh, ano nangyayari sa inyo? Para talaga kay mga bata. Natatawang saad ni tita. Umayos naman kami ng upo. Good morning po tita. Morning ma. Sabay namin saad ni Tyrone, tiningnan ko naman siya sa kainirapan. Kayo talaga? And Jenica, mami mana lang. Huwag na yan tita, napatango naman ako. Matapos namin kumain na nagpaalam na kami kay mami. Tulog pa rin kasi si tito, sumakay na kami sa sakyan ni Tyrone. Pag upo ko sa harapan ay agad niyang tinapon sa akin ng isang folder. Bigayan sa akin ng manager ko nang ini-manager mo na rin. Tiningnan ko naman siya na nagtataka.
You are now part of the industry. Dahil sa biglang pagsabog mo ng party, nakita ka ng manager ng Silver Dim, classy but sassy, 365 and Fab, and all of them want you to model their products. And also my director is offering a role in a movie at pag-usapan daw yun next week. Napanganga naman ako sa sinabi niya, hindi pa masyadong nagpaprasa sa utak ko yung sinabi niya. Ako? Mag-model? Tanong ko. Tumawa naman si Tyrone. Yes, ang swerte mo nga eh. It just took you one glance para sumikat habang ako 3 weeks. Binatukan ko naman siya. Sa maganda ako eh. Irap ko, sabay naman kaming napatawa sa pinagagawa namin. And I forgot to tell you that kasama mo si Brandon sa shoot mo mamaya sa Fab. Napatanga naman ako. What? Sabay kaming pumasok sa building ni Tyrone and all the people we see were bringing their own camera. Agad naman lumapit sa amin ang manager ni Tyrone. Morning, Mr. and Mrs. Romero. Para naman ako nabilaukan sa sinabi ng manager niya. Nurot pa ako ni Tyrone sa tagiliran. Good morning. Sabay naming bati. Kanya-kanya kaming binigyan ng makakapal na folder. Binuksan ko ito and it showed me some contract, photo and other things that includes the brand we will be modeling. For you, Tyrone, mamaya pa yung shoot mo pero may interview ka mamaya. So dun ka sa dressing room. Habang ikaw naman, Miss Jenica, sa katabing dressing room ka kung saan kasama ho yung model nyo na si Brandon para sa Fab. Tumingin naman ako kay Tyrone para humingi ng tulong pero nagkibit-balikat lang ang mokong. Hinilan ako ng manager papuntang dressing room at habang papalapit ako ay palakas din na palakas ang pintig ng puso ko. Stop being hysterical. Nang nasa harap na kami ng dressing room ay kumatok muna ito bago pumasok. Excuse me guys, nandito na si Mrs. Romero. Lahat ata ng nasa loob ay napalingon sa akin and that includes Brandon. Pumasok na ako at maraming nakipagkami sa akin. May nag-congratulate rin sa akin tukol daw sa second proposal ni Tyrone. Gusto ko talagang tumawa but I can't. So Miss Jenica, this is your co-model, Mr. Brandon Dominguez. Tawag na manager sa akin sabi turo kay Brandon. Tumayo naman si Brandon sa kalumapit sa harap ko. He extended his hand for a handshake. Welcome to the industry, Mrs. Romero. Saad niya na may di ng huling mga salita. Tinanggap ko naman ang kamay niya saka I smiled sweetly. Thank you, Mr. Dominguez. Mabilis kong tinanggal ang kamay ko. I felt electricity travel through my veins para bang mapapaso ako kung tatagal pang pagkakahawak namin. Humarap na ako ulit sa vanity mirror saka sinimulan na nila akong ayusan. Ang unang team nila ay Pain. Gusto nilang ginulo nilang buhok ko. They let me wear a black long gown na may slit sa gilid letting my legs be shown freely. Dark din ang suot kong makeup and my lipstick were smudged na para bang marasa kong nalikan. They let me wear a diamond-studded anklet with the black gems same as my earrings. Tinawag na kami ni Direk kaya ay pumunta na kami doon. The studio was all black, may mga biyak na baso sa gilid. Water spilled all around, patay na bulaklak sa paligid at sirang frame. Lahat ng bagay ay pamilyar, parang bahay namin. Ang totoong bahay namin. Pinaupo nila ako sa isang mesa habang hawak ang isang biyak na wine glass, habang si Brandon naman nasa kabilang parte ko kung saan may hawak siyang bote. He wore a black tuxedo and a black jeans. Formal but casual. Nakabukas ng konti ang polong panloob niya. It was gray kaya nang ibabaw ang kulay nito sa itim. His right arm was pulling the necktie of his neck while the other was holding the bottle of whiskey. 1, 2, 3 and pose! Iba't ibang pose ang ginawa ko. I looked through the glass. Dinantay ang nuko sa baso, look at Brandon hopelessly and even putted my feet on the chair emphasizing the anklet. Each pose with the different emotions. May galit, nasasaktan, umiiyak at parang natatawa. Last one! Sigaw ni Direk. I gave my all. Tumayo ko and sat on the floor, pushed my right foot behind kung saan nakalagay ang anklet, held my head up high and reached for Brandon. Fabulous! Sigaw ni Direk. Tumayo na ako sa kanakangiting lumapit sa staff. The director quickly went to me and hugged me. Are you sure na wala kang experience about modeling? You look so professional. Puri niya sa akin. I just laugh. Pinalapit niya kami doon sa camera and let us see our photo. The first photo looked like wala lang sa amin ang lahat, where you could see na nag-iisip pa kami. Then the second photo came kung saan umiinom siya ng whiskey habang hinilang necktie at ako naman ay umiiyak na nakasandalang noo sa baso. You see here in this photo, nakikitang sufferings yung dalawa, nasasaktan kayong dalawa. Both parties don't want to give up their pride. And here, turo ni Direk sa gitna namin.
There is an invisible line that breaks the both of you apart. Then he flashed more and more photos, but then he suddenly stopped in one photo. But this is the greatest photo I have ever seen. You can see great emotions between the two of you. Ito yung ma-feature sa paint series ng Fab, pero ikukonsult ko muna sila if it is okay with them. The photo really look painful. Nakatingin si Brandon sa itaas habang hawak ang bote. You can see tears slowly pulling his eyes. Nakahawak naman ang kabilang kamay sa buhok niya and he's pulling it cause of frustration. Habang ako naman nakaupo sa upuan with feet on the chair. Umiiyak ako habang yakap ang aking mga binti and hopelessly looking at Brandon. Umalis na ako dun kasi I felt my heart twitching. Stop, please stop. Bumalik ako sa nandun si Mara. Mara is my makeup artist. Dali-dali kong upo and let her do her work. May nilagay siyang gel sa buhok ko dahilan para lumambot ulit ito. She removed my makeup with the makeup remover. Hinayaan niya lang na bumaba ang buhok ko. Now the theme was love. Dahil straight naman yung buhok ko, hindi na siya naging hassle. She then decorated my hair with a flower crown. The crown was made with roses, pink and red in color. Light lang ang makeup ko. Then she let me wear a sleeveless dress. It only had a string holding both of each side. It also had a dirty white collar with a shade of pink. Then may nilagay pa siyang veil sa likod ng crown. Pinapunta na niya ako kung saan magsushoot and I was shocked to see na yung studio masyadong gloomy ang aura. Ngayon ang kalma na. The whole place was filled with flowers. May maliit din na pool kung saan kasya lang kami doon. Then I saw Brandon walking towards the pool. He was wearing a polo same as the kind of fabric I am wearing. Nakabukas at atlantad ang kanyang katawan. Pumasok na siya sa pool saka umupo. Hanggang bewang lang niya ang tubig. Sumunod ako sa kanya at pinaupo malapit sa kanya. Now my heart is beating rapidly. Shoot! Nasa labas ng pool ang veil kaya hindi siya nababasa. 1, 2, 3, pose! Tumawa ako sa kanilagay ang kamay sa balikat ni Brandon. Be professional, saway ko sa isip ko nang miniisip na naman. Then I look at him and smiled. Marami pang ginawang pose. Last one! Ngingiti na sana ako nang bigla kong hilahin ni Brandon. Papalapit at tinuwakan niya magkabilang pisngi ko at hinalikan ng noo ko. Napapikit ako and I felt the roses petals flying around us. And fabulous! Mabilis akong bumitaw sa kanya saka lumabas sa pool. Sinalubong naman ako ni Clara na may dalang towel. Si Derek na mismo nagdala ng kamera para ipakita ang nakuha niya. And when he showed me the picture, my heart ached and it felt heavy. You look so in love. In love, it hurts. Cause the fact that we're not in love and never will be. Nakapikit at tinalikan ni Brandon ng noo ko. Ganon din na may ngiti sa labi. Lumilipad ang mga petals at may nahuhulog din sa tubig. Ang belo lumilipad din sa paligid at mukhang romantic ang buong tanawin. Matapos yun na mabilis akong pumunta sa designated chair namin na tumupo. I need to relax. Nasa mahabang mesa kami habang nagsasalita ang CEO ng Fab. Matapos ang shoot kanina ay pinapunta na kami sa conference room. I like the photo Mr. Kwanse showed me. Yung para sa paint series. It looks so real. Parang nasasaktan talaga kayo. Cause I really am. And for you, Mrs. Romero, as a beginner, you're outstand other competitors and I like you. Kumindot pa sa akin ng CEO nila. Bigla naman tumikim ang direktor and pointed my ring. I mean, I like you the other way around. Baka mabugbog pa ako ni Mr. Dominguez. Napakunot naman ang noo ko. I also heard violent reactions. Napalingon naman ako kay Brandon at masama ang titig niya kay Mr. CEO. Just kidding. Baka magalit si Tyrone at hindi na ako ulit lutuan ng adobo nun. He joke around. Kilala niya si Tyrone? Excuse me. Anyway, Mr. President, kilala niyo ho ba ang asawa ko? It was a funny question though. Napangisi naman si Mr. CEO at may tinitigan sa likod ko. Of course, dear. Kababata ko si Tyrone Romero and so is Mr. Brandon here. And alam ko na bata pa lang kami. Tyrone always handles his love once very nicely with care. And sometimes possessive din yun kaya I need to be careful with my word too. He was still grinning. Napatango naman ako. I know that too. And for the love series ay wala namang kailangang pagpilian cause you made an outstanding photo there. He clicked his phone and the photo on the projector changed. Ngayon litrato na nung nasa pool kami. The two look so amazing here. And look at the chemistry. So much love. Natatawa niyang saad. We had so much things to talk to.
kaya medyo natagalan kami. After the meeting ay nagpaalam na ako na pupunta muna sa dressing room ni Tyrone. Nang makarating ako doon, mabilis kong binuksan ang pinto, only to see Mia sitting on Tyrone's lap. Mabilis akong pumunta kay Tyrone, saka malakas na inangat ang kamay ko sa kakiniliti si Mia. How's my little pamangkin? How my little baby? How's our princess? Narinig ko naman munting hagikik ni Mia. Tita, stop! Napatawa naman ako sa sinabi niya. Bulol pa. Kinuha ko siya kay Tyrone at kinarga ko siya. Mia is Ate Anne's daughter. Pinsan naman ni Tyrone si Ate Anne. Baby, come here. Baka mahawaan ka sa kayabangan ng tita mo. Dito ka na lang kay Tito Guwapo, sabi ni Tyrone. Agad naman ako napangwi. Guwapo? Ew! Nilayo ko si Mia sa kanya't lumapit kami sa may mga makeup. I picked a lipstick and gave it to her. She quickly opened it and started pointing my lips. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin kaya nilagyan niya lips ko. Kahit medyo makalat yun ay sakto lang. She pointed Tyrone and then pointed my lips. Napatawa naman ako. Lumapit siya sa tenga ko saka bumulong. Kish! Napailing na lang ako. Binaba ko si Mia saka lumapit kay Tyrone. He was busy reading a magazine kaya mabilis ko nilapitan ang mukha niya. Niyapos ko sa mga palad kong mukha niya saka pinaghalikan ng noo, pisngi at ilong niya. I heard him groan. Pati na rin ang tawa ni Mia. Nang bitawan ko siya, his face was covered with kiss marks. Nakasimangot siya. Really? Alam mo namang may interview ako and hindi na natapos si Tyrone na sasabihin niya na mabilis pumasok ang media. They were carrying a camera at nagbiblink news stating that we're live. At doon ko napagtanto what this interview was all about. Palalabasing ambush interview ang nangyari. I heard some gasp and some laugh. May nagtitinali din. Oh, we're sorry to disturb you. Nakangiting wika ng reporter. Nahihiyang napaupo naman ako sa kabilang upuan. Napayuko si Tyrone at natatawang napailing. They look at Tyrone's face then my lips. Doon pa lang, I got a cue. Napailing na lang ako sa kainabot ang makeup remover sa gilid ko't pinahid yun sa bibig ko. Mina then look at Tyrone at umakit papunta sa lap ko. Kish! Natatawang saad ni Mia kaya pati ata host ng interview na patawa. We excused ourselves saka iniwan namin si Tyrone doon. I really am not really a fan of interviews. Natatawang binitbit ko si Mia papunta sa cafeteria nitong building. The cafeteria is as big as a house, kompleto na sa loob. May Starbucks and other fast food, eatery and cafes. We went inside the Starbucks then ordered. After ordering and being cold, tumambay muna kami ni Mia. Malamig masyadong aircon kaya mas pumutla pa si Mia. Are you feeling cold, baby? Tumango naman siya. Lumabas na kami pumunta sa dressing room ko para sa fab. While I was on my way, dumating ang mami ni Mia and took her. She was waving her hand and shouting goodbye kahit bulol siya. Napatawa naman kami. Dumiretso na ako sa loob and sat on my chair. Mabilis namang inabot ni Mara yung damit ko. Ma'am, i-change your clothes to a simple black fitted short and white lace sando. May DM boots ka na rin po. Napangiti naman ako. Thank you talaga, Mara. No problem, ma'am. Nang makalis siya ay pumunta ako sa CR at doon nagbihes. Nang makalabas ako, sinalubong agad ako ng isang pares na mga mata. Brandon, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Winaksi ko naman yun. Let go of me. Hinila niya ako at tingin ako sa pader. Are you cheating behind my back? Napapikit naman ako dahil sa sigaw niya. I'm tired. I'm so tired of these things. Bigla na lang ako sumabog. Oo, I'm cheating behind your back. You know why? Kasi Tyrone can give me what I want. You lack everything that Tyrone has. Kung ikukumpara kita kay Tyrone, ni katiting wala kang binatbat. He loves me, takes care of me, at higit sa lahat kaya niya maging responsable. Unlike you who only knows how to break and crumble my heart, you're useless. Napahawak ako sa pisngi ko dahil sapdi. His hands were still shaking. My face felt numb dahil sa sampal niya. He was about to say something when someone came in. Mrs. Romero, pinapahanap ka po ng asawa niyo. Tininan ko siya na smear. Please excuse me, Mr. Dominguez. Hinahanap na ako ng asawa ko. I said, emphasizing the last words. Tumalikod ako and slammed the door too hard na yumanig ata ang kwarto. Anong gagawin ni Brandon ngayong lumalayo ng loob ng asawa niya sa kanya? Anong gagawin niya ngayong si Tyrone ng asawa ni Jenica sa harap ng madla? Selos na kayang nararamdaman niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.